Undiar na. Sige, yun na nga. Naku, ano yung tumugtog? May kuryente na. Hmm. So, yun. Saka mamadali ko kanina kasi naiya ako sa inyo eh. Baka sabihin niyo, artista ako nagpapa-importante. Kailangan pagka sa shooting, lagi kang... Oo. May itong gremlin na ito ngayon pa ba? Yung mga ganun, huwag nang i-edit ha. Para... Yun nga, inila ko yung polo ko kanina. Hindi ito Ala, doon siya nakasampay ng mga parang ukay-ukay. Bumagsak lahat. So, ako naghahantay pa naman si Kit tsaka si Sean. Baka sabihin nila, mabagal ako dahil matanda na. Hindi. So, sige, parang pinas forward na inayos yun. Habang nagagano, lalo nagbabagsakan. Magandang intention ko yun eh. Gusto ko i-meet yung deadline lahat na. Kaya lang, mali yung kaparanan. Hindi pala basta-basta ilahin yun. Parang kumisa nagpe-preach ako ng rapture, panlangit, ganyan. Ganda yung layunin ko eh. Para yung mga tao, mamulat sila. Pati na ako Ang tawag sa atin ng Diyos, panlangit eh. Hindi naman pang paraiso o kaya pang lupa. Tulad ng mga Udyo. Pero pag sinabi yung panlangit, pang universe. Ang problema, pag sinabihan mo na yung panlangit, sa mga tao, kala nila yun yung ulap. Magandang intention, no? Pero lalong nagkakarambol-rambol sa isip nila yung sinasabi natin. Ano ba pinagsasabi natin? Tapos may rapture pa, merong doon may Mother Universe, may, di ba? Nakuha mo. Minsan sa halip na masimplify, lalong nagkakagulo yung isip, puso. Tapos out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ayan, magulong isip, hindi malaman kung ano yung mga data, paano i-arrange yan, kasi nga, nagmamadali. Kaya ngayon, dahan-dahan muna tayo ngayon. Pag nag-explain tayo, mabagal. Namatay ni Living na buhay magulit ang magkasalagi pang babae. Tawa si Sean. Sean, ano yung gusto mo ano? Yun po, simulan po natin dun sa karugtong po nung pinag-uusapan natin. Sabi mo, blue code. Ano yung blue code? Yung ano, yung mula kay Adan hanggang kay Abraham po. Abraham. 2,000 years. Di ba? O yung 2,000 years na yun, Sean, hindi naman ganun kadaling i-explain yan. So, anong in-expect mo? Ilang oras, ilang minutong bibigay mo sa akin? Ano may budget ko? Sa episode po na to, 15 minutes na Ala, tayo. so yung, magkala, mabilis ito. So in 2,000 years na yon, tandaan mo, yung kay Noah, 1,656 years from the day God created Adam. Tapos yung remaining, nandun yung Tower of Babel, lahat na yan. So meron ano ron, death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Lahat yun, merong sangkap na gospel. Yung, bagamat blue code yun, merong blue, may red, may yellow. Kaya lang, pagka sinumatotal mo yan, blue. Ibig sabihin, potential yung mga tao doon na ma-activate yung soul at spirit. Kaya lang, parang si Enoch, ang dating katawan, pang millennial earth. Kaya nga, bubuhayin pa yun eh. Kasama ni Elijah doon sa tribulation period para mag-preach ng gospel na pang millennium, yung isa pang angelic. Si Enoch yung una, si Elijah yung isa. So pag gaya ng usapan, yung blue code, nandiyan nagkatawan tao, yung mga Anunnaki, o kaya yung mga sky gods, o kaya yung mga fallen angels, nagkatawan tao, pag-asawa sa magagandang babae sa lupa, nagkaroon ng Nephilim, giants, o whatever you may call it. Yan ang pinagmulan ng mga civilization sa buong daigdig. Ang pinagkukunan madalas ng mga historical reference dito ng mga theologians ay yung Genesis 6, tsaka yung Enoch 1, Enoch 2, mga libro to Book 1, Book 2, Book 3, na hindi naman talaga kasama sa mga canonical books, pero historically pwede natin pagkunan ng mga historical data para masagot yung question ni Sean. Okay? Panlupa. Ito yung nagpaparallel Sean doon sa yung blue code no sa panahon ni Lucifer. Na kung saan nung magmula nung magkaroon ng Lucifer, ito yung 12,000 years ago na to. Dito, wag mo nang i-edit yung mga ganun, para hindi tayo magmukhang parang scripted dito. So, magmula nung panahon na kung saan nilikha ng Diyos yung universe, na as we know it today, hindi yung Mother Universe, hanggang ngayon, 12,000 years. So, mula nung makreate si Lucifer doon sa universe na yun, ang may gawa, yung Diyos na nagkataon tao na naging Jesus, tawag natin Red God, Blue God, ay ito yung mahirap i-explain kasi walang data ito sa
sa internet o kaya sa AI, kung minsan nagkakaroon dahil tayo na rin ng ano, Apo, tayo po pinagkukunan yung ng source. ano, tayo yung source. Pero walang gaanong detail. Pero sa oras na 'to pinapa-detail na 'yan ni Sean, i-de-detail kong konti. So ang layunin nitong blue code na 'to, eh, para i-parallel ng Diyos o kaya ni Satanas, yung history noong nakaraang panahon na kung saan from the day God created the universe and Lucifer, 2,000 years, na-conquer nila almost yung known space, time, and place. Place, tayo yun. Yung ibig sabihin, na-conquer nila yung, sabi nga nung isang araw, si Emil Gaberlock, medyo mali pala yun dyan. Ito na, napukaw na yung aking mind at saka yung research dyan sa labas. Na ano ba yung mga ano yan? Ano ba yung mga myth na yan? Mga Egyptian mythologies, Roman mythologies, at saka yung mga tinatawag na Grecian o Greek mythologies. Ayun pala, ito na nga yung mauso ngayon. Kaya medyo ingat kayo dyan sa mga games nyo. Yung, anong tawag niya? Yung mobile game, Mobile Legend. Kasi mayroong ano yan, may mga demonic forces dyan na nasa sistema ng internet. At yung mga bata karamihan nabibiktima. Anyway, yung layunin ng Diyos dyan, doon sa blue code na yan, eh, para yung mga taong maliligtas dyan, wala ang ganong bata riyan eh. Kasi walang ganong namamatay ng mga bata kasi ang lifespan nga nila eh matagal, 969 years, no? Si Matusalem, si Adam 930. Sanhi nang wala pang ganong genetic mutation magmula ng fall of Adam. At walang ganong environmental factor para masisi natin kung bakit umiksi ang buhay ng mga tao. Kasi ang daigdig noon, mayroong nakabalot na firmament. Na siya namang bumagsak nung panahon ng baha na Noah's deluge ang tawag natin. So, yung mga bata, walang gaano. At ang mga maliligtas diyan karamihan yung mga halimbawa tulad ni Enoch, tulad ni Noah, yung mga anak ni Noah. Kokonti rin, okay, mga lahi ni Seth, nasa godly line, na nag-offer ng sacrificial offering. Pero dito hindi ibig sabihin walang gobyerno, dito hindi ibig sabihin walang law. Kaya lang, ang dominante rito ng aspeto ng gospel na nilalarawan ng ceremonial law, mapatay sila ng mga hayop, specifically tupa, para i-foreshadow yung gagawin ni Kristo 4,000 years from the day God created Lucifer. Yan na nga yung death burial ni Kristo. So yan ang kaligtasan nila, ang focus sa death burial, hindi sa resurrection, hindi sa ascension, hindi sa Pentecost. O yan yung mga tao nung araw, kung paano sila nasi-save. Konti lang din, nung panahon ni Noah, walo lang. Panahon ng Tower of Babel, halos wala. Okay? And yet, ibang istorya yan, pero gusto kong detalye yun sa ibang araw. Kaya lang, binigyan lang ako ng 15 minutes ni Sean ngayon. So, Sean, anong next question mo? Yun po, natalakay po kasi natin pagdating dun sa panahon ng Blue Code. Meron na po talagang binigay yung Diyos na kaparaanan ng kaligtasan. Panahon pa ni Abel, panahon pa ni Adam. Diba, yung pinatay na hayop para yung si Abel makapagdamit ng balat ng hayop. Ibig sabihin, sinisimbolize yung darating na death burial ni Kristo yun. Yung kay Cain, di ba, hindi tinanggap? Kasi walang dugo. So, ever since Cain and Abel, andun na yung gospel. Kaya ngayon, may warning tayo sa mga tao kapag hindi madugo. Yung dinaanan yung salvation o kaya gospel, tulad ng gospel natin, wala kayo ligtas. Para lang kay Cain. Walang dugo, no? Pero hindi ibig sabihin hindi kayo pwedeng kumain ng dinuguan. Alam na natin ang ibig sabihin ng dugo, precious yan. Yung dugo nga pala, pwedeng mabuti yan, pwedeng masama. Pwedeng the precious blood of Jesus Christ, sabi nga natin. Mas sinisimbolize yung good and evil. Kasi tandaan nyo, yung problema, good and evil. Kaya yung dugo na buo sa Kalbaryo, divine at saka human. Yung sa mga evangelical Christian, puro ano yan good, yung dugo ni Kristo na pristine ng banal. Totoo yun, kaya lang dugo rin ng makasalanan tao yun. Natin na sinimbolize ang dugo ni Kristo. So good and evil din yun. Ngayon, mahabang istorya, kaya lang kinokorek ko yung theology ng mga nangunang mga theologians na hindi naintindihan na yung good and evil, kasalanan pala, di ba? Lucifer, Satan, Adam, good, becoming evil. Yan ang problema. Lahat yung kasalanan, ang tawag natin, nasa left. And when you are on the left, nothing is right, tandaan nyo. So, kailangan ng mga tao ngayon magmula doon, 6,000 years ago, alis, papuntang kanan, yung tree of life. Ang problema itong tree of life, hindi na alam kung ano ibig sabihin.
Yung Tree of the Knowledge of Good and Evil, naging masanas. O, naging Apple. Buti pa yung computer na Apple, medyo may dating. Kasi Good and Evil yung ano, di ba? Yung AI, yung internet, basically Good and Evil, yung knowledge dyan. So, binibigyan natin ng idea, yung mga nakikinig sa atin, ng Diyos, meron siyang plano. Yung tawag natin, redemption story. Sisimula nga lang sa blue, yung pangkatawan. Tapos red, Abraham to Jesus Christ, tapos yellow, from Pentecost to the rapture. Kailangan makita ng mga tao yan kasi hindi alam i-explain ng mga leader sa buong daigdig. Pati ako, bago ko lang natutuhan to. So, alaman na nila na dumating na yung panahon na kung saan ang treatment ng Diyos sa yellow code, panglangit. Kaya nga rapture tayo ng rapture eh. Ang talagang pinaka-best argumentation na pwede mong gamitin para i-prove na yung rapture, totoo. Kasi may langit. Ang unang ginawa ng Diyos, hindi na may lupa eh. Universe. Ang lupa, nandiyan lang naman sa loob ng universe. Parang babaeng malaking universe. Sobong lang yun eh. Yung daigdig eh. E yet ang nadiin ngayon na napaka-importante, yung daigdig. Hindi langit. Universe. At pag sinabi langit, pwede ba? Alisin nila yung idea nila. Yung langit, alam mo na, corny, hindi maganda. Walang gusto magpunta ng langit. Kasi hindi maganda. Mabait ka na, kukunin ka ni Lord, pupunta ka sa langit. Ayaw! Bakit? Kasi nga ang langit, walang laman. Kung meron man laman, boring. Tsaka hindi maganda. Hindi nila alam ang langit, universe. Kahit anong basahin nilang Hebrew, etymology ng langit eh. Ang langit, universe. Pinapamahala ng Diyos ang universe sa mga mararapture. Yan ang spirit ng universe. Di ba ang universe, sabi ko na palagi, taong malaki. Pag pinaliit mo yan, ginawa nating small, yung medium universe na yan. Yung large, yung mother universe, yung medium yung kay Jesus Christ. Itong small, yan pag pinaliit mo yan, kailangan ng ng buhay. Diba? Lagi natin pinag-uusapan yung soul, spirit, nakatira sa bahay. Yung katawan, ang bahay mahalaga, pero yung nakatira, na mas mahalaga kaysa bahay, yung nakatirang soul, spirit. Kumbaga, angelic being yun, tsaka glorified being, tulad ni Jesus. Saan nakatira? Sa universe. So dito, bago tayo matapos, gusto ko lang simentoin ito, itong matagal na natin ina-explain na kung saan. Dito matanim sa isip ng mga tao. Pag sinabi mo langit, rapture, wala pa rin dating. Kasi na-train sila for the last 2,000 years. Lupa, paraiso. Itong malaga. Pati na yung mga theologian, pagka nag-explain ka ng 8 day, new heaven and new earth, ang dating millennium. Wala silang idea. Palibasi, wala silang gospel ng tawag natin, gospel of God. O kaya baptism of fire. Mga Pentecostal medyo nasilip nila. Kaya lang, wala rin walang idea tungkol sa sinasabi natin. Ano yung gospel of God o baptism of fire, na ang ibig lang sabihin, yung ginawa ni Kristo sa Calvary, para masave tayo. So likewise tayo rin ngayon, kaya tayo pinapadaan ng Panginoong Yesus doon, okay, ng Holy Spirit na Ama. Palibasa yun, galing na tayo sa baptism of water, okay, tinatawag natin gospel of Christ, para makapagligtas ng mga tao. Hindi lang ngayon, kundi sa tribulation, second coming, ad infinitum doon sa eternity. Napakalaking pribileyo ng mga last days. But then again, ito, naghahantay yung mga Christians sa buong daigdig, lalo na yung mga pre-tribbers, pre-millennialists, ng rapture. Na kung bakit medyo hindi naghahanong sikat ito, at lalo na ngayon, napupurnada yung paghahantay ng mga Christian, di ba, Kate? At ang dahilan, may Satanas na pumipigil. Si Satanas, sa kanya yung langit nung araw eh. Kaya na nakadestin ngayon doon, hindi siya, kayo. So, ingat kayo, tayong target ni Lucifer, Satan, ayaw niya yung rapture. Parang si Paraw niya, ayaw niya magkaroon ng Exodus, yung Israelita ng araw. Kit, nakakailang minuto na ako. Kasi nurasan mo ako di ba? Sakop ka ng time and space, ako hindi. Ilang minuto na? 14 parang pula. 14, isang minuto na lang. Ikaw anong tanong mo, Kit? Di ba sinasabi po natin? Gusto ko lang bago ka magpatuloy, iniiwalay ko yung blue sa red saka sa yellow. Ibig sabihin ng Diyos, God is a God of order eh. Bago yung pag-usapan natin kaluluwa, espiritu, katawan muna kasi di ba nung baby ka, puro katawan. Tapos lumaki ka ng konti, good and evil, soul yun eh. Lumaki ka pa ng konti, 13 years old above, spirit na yun eh. Diba? So yan ang dapat maintindihan ng mga tao, yung tinatawag na dispensational theology, na pati yung mga dispensationalists, hindi na nila alam. Pasuna yung kanilang dispensationalism na gawa sa Dallas Theological Seminary at saka sa lahat ng mga leading seminary sa buong daigdig. Palibhasa ang Panginoon, itong huling araw, ginabagan, hindi sila, kundi tayo. Praise God doon. Kaya natin nalalaman to. Kaya natin sinishare. At ikalat nyo buong daigdig, ha?
Lalo na yung requirement dito sa kung paano makarating sa langit, which is kailangan nilakip mo ang sarili natin sa death, burial, resurrection, ascension, Pentecost ni Cristo. Pero wag niyong iwanan nakatiwangwang yung mga tao doon na para bang memorize lang yun, save na sila. Hindi. The moment na pinaniwalaan nila yung death, burial, patay na sila, nilibing. Yan ang ini-stress ko kay Puppet kanina. Hindi ito kako doctrine na tinitingnan mo parang pagkain, hindi mo naman kinakain. Kailangan talaga, the moment na naniwala ka dyan, ituring mo, wala ka na. Wala ka na, relationship, putol, property, putol, lahat dyan, asin namatay ka, nilibing. Ang buhay magulit, nasa langit ka na. Siyempre, by faith ito, pero faith kasi yun lang tinatanggap na evidence ng Diyos para maging real yan. Hindi tulad ng evidence na alam natin dito sa daigdig, na nakikita yung mga ginagamit sa mga debate o kaya sa korte. Hindi yun. Ang faith lang yung evidence na nagpo-prove na talaga itong pinaniwalaan natin. Totoo to. So, nasa langit ka na kita. So, yun ang universe. For God so loved the world and the universe that He gave His only Son, Jesus, that whosoever believeth in Him, pati yung tatay ni Jesus, meron ka ng eternal life. Hindi lang ngayon, kundi bukas, eternal na yun. Tapos yung Holy Spirit ngayon, seselyuhan tayo. Yung Holy Spirit na yun, hindi spirit na para mang-guide o kaya inspiration o kaya energy. Buhay yan. Kung paano yung ikaw, may spirit, pag wala yung patay ka. So, yung Holy Spirit ng Panginoong Diyos o kaya ni Kristo, nandun, nakatandem sa ating spirit at soul, yun ang hindi na pwedeng magiwalay kailanman. Kasi divine human yun. Yun ang layunin ng Diyos para mabigyan ng buhay, yung Mother Universe. Pero mahabang usapin na naman yun, matagal na yung sinabi ko, tapos na yung aking oras. Ito. Sige pa rin. Hanggang 20 po tayo para... Hanggang 20, mabait itong director ko. So, anong tanong mo kay Sion? Baka may malabo akong mga sinasabi na hindi ka na maintindihan. Naunawaan niyo yun kasi kayong audience. Shoot mo. Ito po talaga yung tinatawag natin ngayon na rewriting history. Kasi nga po Okay. yung mga Darwinian ngayon, nakikita nila na parang may mali nga talaga sa history ng body. So ngayon po ang Pero nire-rewrite hindi natin sila history. babahig doon. Hindi sila babahig doon. Yung mga Christian na mga tinatawag na creation theories, silang maniniwala. So, ganun din dito. Kahit anong sabihin natin, rapture, langit, baka hindi rin maniwala yung mga tao. Kasi hindi uso. Kung uso man, mamaya-maya wala na eh. Pag may nagantay, wala na. Tapos hindi dumating si Jesus. Sige, tuloy. So yun po, dito po sila kasi nagkaroon ng problema. Yung panahon po nitong Blue Code, meron na po talagang binigay yung Diyos na kaparaanan ng kaligtasan. So, nagkakaproblema po dito lalo yung mga Bible lang. Ayan. Okay. Kasi po nung panahon nila Eva at nila Adan, nagbigay po talaga yung Diyos. Alam mo, sandali kita, baka Sean, baka makalimutan ko lang. Nung araw na kita ko kina Abel, kina Enoch, kina Noah, pati kina Abraham, Moses, yung mga pinili ng Diyos na araw. Sana ako na yun. Sana kami na yun nandun. Kasi yung alam ko, yung mga unang ginamit ng Diyos o kainirang niya, mas mataas ang posisyon sa eternity kaysa sa atin. Baligtad pala! Kung sino yung nahuli, yun ang nauna at ang mga nauna nahuli. At dito, shortcut ko lang, tayong mga last days, tayong kanang kamay ng Panginoon Yesus at ng Diyos. Hindi sina Enoch, Noah, Elijah, o sino man yan sa Old Testament. Pati nga kina Paul eh. O, di ba? Yan, matagal ko na in-explain. So, Sean, ano yung line of thought mo? Na-interrupt ko? Yun po, yung panahon po kasi na yun, meron na talagang kaligtasan. So, nagka-problema po. Progressive nga lang. Apo. So, magmula sa blue, red, yellow, ibig sabihin body, soul, spirit. Magmula sa paraiso to angelic to glorified o panlangit, pang-universe. Yun, tayo yun. Sila, mababang uring kaligtasan lang. yung iba magagalit sa atin doon, yung mga nakadikit sa Old Testament, ng mga Sabbatarian, saka iba't ibang mga theological, alam mo na, yung mga iba't ibang religion dyan, luma na, pero pinipilit nilang i-revise yung mga lumang doktrina, panis. Next, ano ba? Po, karoon na nga po ng ganon, kailangan po natin talaga i-rewrite itong history na pinapakita po sa atin ng Diyos, mali lahat ng paniniwala. Para ma-summarize natin yan, ang buong layunin ng Old Testament o Old Covenant mula kay Adan hanggang kay Abraham, hanggang kay John the Baptist, sama na natin si Jesus. Lahat ng yan ay para palabasin lang in person yung nilalarawan ng mga types ng antitype o kaganapan si Jesus Christ. So 4,000 years yun. Okay, ang tawag natin doon, si Kristo, ang role niya ron sa macro view ay prophet. Tapos yung 2,000 years from Pentecost hanggang ngayon, priest siya. Kaya yun ang dahilan kung bakit si Kristo tinatawag na mediator. Hindi king of kings. Hindi pa, millennium pa yun eh. Pa lang. So yun ang dahilan kaya parang matumal at saka parang
maramot at kuripot ang Panginoon pag nagpe-pray tayo. Hindi siya maramot, hindi siya kuripot. Ang layunin lang niya ngayon, yanda tayo sa rapture kasi nga pagkatapos ng rapture, millennium na, kahit hindi mo pa inihiling, binibigyan na ng Panginoon. Sa ngayon kasi interesado siya maligtas yung mga tao. Parang yung unang pagdating niya, ang dating niya ay suffering Messiah, hindi political economic deliverer. So hindi na natuto yung mga tao, kasama na ako nung araw, ng Panginoon, iba na naman ang message na ngayon. Ang layunin muna niya, iligtas muna tayo sa sa kasalanan, sa old sinful nature ni Adam, ni Satan, yung nga, death, burial, at dalhin muna tayo sa langit, resurrection, ascension, at garantyahan ng pagbaba ng Holy Spirit ni Kristo sa last days. Hindi lang si Kristo, kundi ang Holy Spirit ng Ama. Hindi ko naintindihan nung araw yun. Hanggang hindi naintindihan ng mga tao. Salamat sa Panginoon, naintindihan natin. Sinishare natin, hindi para dumami ang member. Sinishare natin to para makabul sila dito sa napakahirap paglapit na kamalayan na rapture. No? Marami nag-aantay, kaya lang hindi sasama kasi wala silang ekstrang langis at hindi sila super hot, maligamgam, kaya kinakatok ng Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pasok na pasok lo.